Since meron akong footprint para sa exterior wall, so pwede na ako maglagay ngayon ng wall. So, paano? So, dito sa drop-down, piliin ko yung wall na architectural. So, lalabas do sa properties is basic wall, generic 200 mm. So, yan, pwede nating i-edit yung type niyan. So, kapag kasi itong basic wall yung pinili nyo na generic, hindi natin alam kung anong type siya ng wall. So, ang mas okay is, gumawa na lang kayo ng sarili nyong wall. So, paano? Mag-duplicate kayo ngayon, and then i-rename natin siya. So, for example, is, ang gagawin nating wall is yung masonry. So, masonry. And then, for exterior. So, okay nyo lang. And then, under the construction, may structure dito. So, edit natin siya. Yung thickness nito, pwede nyong mapaltan. Since, di ba, ang ginagawa lang naman natin ngayon is residential na 2-story, yun yung gagawin natin. So, yung thickness natin for 2-story na residential, pwede na tayo yun sa 150 mm. And then, yung material niya, pwede nating i-edit. For example, hanap tayo ditong masonry. So, concrete masonry na lang. And then, yung appearance niya is, makikita din natin dito. So, yan. So, pwede nyong i-edit yung kanyang itsura ba. And then, finish niya. So, pwedeng glossy, matte, or unfinished. So, dito na lang tayo sa matte. And then, pwede nyo rin i-edit to dito. So, brightness. And then, texture. Okay. And then, pag satisfied na kayo dyan, i-apply nyo and then, okay. And then, okay natin. Then, okay lang ulit. And then, dito sa constraint, meron tayong location line. Meron tayong wall center line, core center line, finish face exterior, finish face interior, core face exterior, and then core face interior. And then base constraint, base offset, and then top constraint. So, yung base constraint is kung saan siya magmumula. So, mula yung sa level 1, di ba? And then top constraint is kung hanggang saan siya yung wall natin. And then, since unconnected to, pwede nating i-edit yung kanyang height. For example ay 3 meters. Ay, saan na? Nawala. So, nawala. So, pag unconnected itong top constraint nyo, pwede nyo i-edit yung height. And then, pwede din naman na up to level 2 to. So, kung yung magiging height nito is kung ano yung floor-to-floor height hanggang level 2. And then, ano ba yung pinagkaiba nitong mga location line? So, dito muna tayo sa wall center line. So, kapag ka wall center line is, yung wall natin, dun maglalagay. Yung reference natin magiging nasa center line ng wall. Okay? And then, paano naman kapag ka core center line? So, same lang yan. And then, yung finish face exterior, siyempre doon siya sa exterior face maglalagay. And then, kapag finish face interior,
Sa interior face siya ng reference maglalagay ng wall. And then, ganun din naman yung core face exterior. Outer din yan. And then yung core face interior, sa inner din ng ating reference. Kasi diba ito yung reference natin, yung ating building footprint. So, anong pinagkaiba ng mga yan? Pagdating naman sa dimension. So, gawa muna tayo ng line. So, 3,000 by 3,000. So, for copy, CO lang. So, unahin natin yung wall center line. So, ito wall center line or pwede na din sa core center line. So, di ba ito is 3 by 3 meters. So, sukatin natin yung naging dimension niya ngayon. So, naging 3 by 150 mm siya. And then, kapag ka naman yung finish face exterior, so from 3 by 3, magiging dimension, magiging dimension nito is 3.3 by 3.3. And then naman kapag ka finish face interior, ito yung mag-remain lang sa dati niyang dimension. Hukatin natin. 3 by 3. Okay? So, yung difference nila when it comes to the dimension. So, lagay na tayo ngayon ng wall. Exterior wall. So, yung interior na lang yung pipiliin ko. Finish face interior. So, meron akong wall. Tingnan natin siya ngayon sa elevation. So, mula level 1 hanggang level 2 yung aking wall. Since itong floor to floor height na to na 4,000 millimeters is sobrang taas niyan. So, edit natin. Gawin natin 3,000. So, nag-adjust din yung aking wall. Bakit? Kasi, yung properties ko nito, yung top constraint ko is up to level 2. Okay? So, pag in-adjust ko yung level 2, automatically, mag-a-adjust din yung wall. Since 2-story ngayon gagawin natin, so, kailangan natin mag-add ng another level. Paano? So, click nyo itong level 2. Gawin natin siyang reference and then CO. And then CO. Tapos, ito yung ating magiging datum. Add tayo ng 3,000 ngayon. So, meron na tayong level 3. And then, di ba yung wall, kailangan din nating i-extend pa taas. So, paano yan ngayon? So, pwede naman, di ba, na i-adjust natin siya isa-isa. Pero matrabaho yun. So, gusto natin ngayon na mangyari is may adjust natin siya ng madalian lahat. So, yung cursor ng mouse nyo is tapat nyo lang sa wall and then pindutin nyo yung tab and then click nyo ngayon yung mouse. So, na-highlight nyan yung buong
lahat ng wall nyo. And then, punta kayo dito sa constraint. Sa top constraint, di ba kanina up to level 2 lang tayo? Gawin natin siya ngayon na up to level 3. So, apply. So, yung north niyan, pati south, nag-adjust na. So, tingnan natin siya sa 3D view ngayon. Paano nyo siya titingnan sa 3D view? Punta lang kayo sa view, 3D view, default 3D view. So, meron na tayong wall na hanggang second floor. So, kung gusto nyo makita yung color niya talaga, so pwede nyo palitan yan dito. So, gawin nyo realistic siya. Okay? Okay. And then, pagdating sa 3D view, sa pagpapan, so, ganun lang din kanina. And then, sa pag-navigate natin dito, pwede nyo gamitin to. Itong box na to dito. Pero di ba mahirap siya galawin? So, gawin nyo na lang is i-hold nyo yung shift key and then move nyo yung mouse. Mas madali yan.